Tao po, Ineng, delivery ng tubig. Kuya, wait lang! Magkano po yan? 30 lang, Ineng. Ayun na lang, sukli, kuya. Thank you. Kuya, okay ka lang? May problema po ba? Oo, okay lang ako. Tsaka ano nga ba yung binabasa mo? Ito ano po kasi yung may mga exam po kasi kami bukas para makapasa, nagre-review po ako. Ganda nyo na. Pero mahilig ka po ba magbasa? Oo, hanggang elementary lang natapos ko. Gusto ko sana mag-high school, kaso need ko na agad magtrabaho eh. Tsaka nung bata ako, alam mo, hilig ko yung magsuot na ID sa liig, makapagsuot ng long sleeve, at tsaka yung may mesa sa unahan. Kaso, hanggang pangarap na lang eh. Sino nasabi hanggang pangarap na lang, kuya? Sabi ng teacher namin, wala daw limit ang age sa pag-aaral. Kung may pangarap ka, pwede ka pa mag-aaral, kuya. Halika dito. Hindi ba nakakahiya? Ba't nakakahiya? Gusto mong matuto. At ang mga tanda ako na tapos tuturuan ako ng bata. Sabi nga ng teacher namin, kuya, walang age limit ang pag-aaral. Kung gusto mo matututo ka. Ba't ka mahihiya? Siya, sige. Free naman ako ngayon eh. Di turuan mo muna ako. Saan ka ba, kuya, subject na hirapan? Sa English eh. Wait lang. Ito. Yung water. Anong ibig sabihin ng water? Tubig. Yun, very good. Tama. Ng wood. Ano nga yung wood? Nakalimutan ko. Yung wood, kuya, is kahoy. Kahoy ba yun? Yung mga puno, kahoy. Yun, alam ko na eh. Di sa sunod na tuturuan mo ako. Alam ko na yung wood. Tapos, magbabasa ko lang din, kuya, ng mga English na libro. May libro ka ba? Wala akong libro. Ako meron, mamaya kuha na lang ako dun. Sige. Pagpalis na ako, abot mo sa akin na para... Ano ginagawa mo? Gusto po niya kasing matuto mag-aral ng English kasi medyo nahihirapan daw po siya kaya tinuturuan ko. Yang delivery boy na yan? Tinuturoan mo magbasa? Opo, wala naman pong problema dun eh. Ma'am, pasensya na po eh. Siya naman po may gustong turuan ako. Manahimik ka, hindi ko ang kinakausap ko. Ate, ano ba? Ano ba masama kung turuan ko si kuya? Gusto nga niya matuto. Wala namang masama dun eh. Ikaw imbis na unahin mo yung assignment mo eh. Mas inuun mo pa yung lalaki niyang turuan? Tapos na nga ako. Patapos na ako. Tituturuan ko. Walang masama naman dun eh. Ang walang masama, Jillian. Mag-isip ka nga. Ikaw kung gusto mo mag-aral, mag-aral ka ng sarili mo. Wala nga magtuturo sa kanya. Problema niya na yung Jillian. Ikaw, kahit anong gawin mo magbasa dyan, wala ka mapapala. Hindi ka yayaman sa pagbabasa mo. Kahit gustuin mong pumasok sa opisina, wala, bagsak delivery boy ka pa din. Ate, ano ba problema mo? Ang sama na ng ugali mo. Uy, Jillian, ano? Ibababa mo yung sarili mo dyan sa delivery boy na yan? Sige, Jaylin. Ma'am, una na po ako. Sa susunod magdi-deliver ka lang dito, hindi magpapaturo ka pa sa kapatid ko. Pumasok ka na sa loob, doon ka mag-aral. Ate, Diyan ka na pala. okay na. Nanakunin mo ako doon. Kaya sure mo. Problema mo. Wala. May mauwi ba sa'yo? Ano sa'yo magde-deliver mo ng tubig? Sa racket mo, di ba nag-iipon ka pang aral mo? Ano? Tinanggal ka na? Wala ka ng ngayon, sideline? Ba't di ka nagsasalita? Ano ba ang problema mo? Sabihin mo sa akin may umaway sa'yo? Kung sapak lang sana. Uy, ano nga? Masakit pala ate yung sabihan ng ganun. Nang ano? Na delivery boy lang ako, wala akong mararating sa buhay. Sino sabi sa'yo niyan? Tinuturuan lang naman ako ng bata magbasa dahil naawa sa akin. Tapos yung ate niya, kung ano nang sinasabi sa akin na ba't daw ako nandito, ba't daw ako papaaral, laki-laki ko na. Sinabihan pa akong wala mararating Sino sa yan? buhay. Sino yan? Pupuntahan ko yan. Ako magdi-deliver ng tubig sa isang araw. Narinig ko yung pangalan. Jaylin yung babaeng nagtuturo sa akin eh. Kay Nape? Yung taga doon sa may bungad ng... Doon Kilala ko yun. Nakikita ko yun eh. Masama talaga ugali ng babaeng yun. Kaya nga ate, kasakit naman ng mga sinasabi sa akin eh. Hindi na wala siyang karapatan magsalita ng ganon. Kaya ka nga naggaganyan para may pang-aral ka next year eh. Huwag ka mag-alala.
Pupuntahan ko yung isang araw. Ako magdi-deliver doon sa isang araw. Sabihin mo pag nagpa-deliver yun ng tubig, ah. Huwag na, ate. Hindi! Ano, papayag ako? Nagaganyanin yung kapatid ko? Alam ko wala tayong pera. Pero ginagawa ko naman ng paraan. Gumagawa ka rin ng paraan. Hindi pwedeng gaganyanin ka. Porkit lang hindi ka nakapag-aral ng isang taon, gaganyanin ka na. Kaya nga. Ano karapatan niya? Kala mo naman ang yaman niya. Sige na. Tingin lang ang pagmumukha dyan. Ang bahala doon. Sige, ate. Thank you rin. Okay, kumain ka na dito. Oo, kung babaeng yun ah. Opo. Ate, yung tubig po. Oh, sige, pakidala na lang dun sa kusina. Ay, hindi. Hanggang dito lang naman yung pagde-deliver namin. Ikaw ba yung pinag-deliveran dito ng kapatid ko nung nakaraan na pinagsisigawan mo? Oo, Kapatid ko yan, kaya ako nag-deliver dito. Oh, may problema doon? Alam mo, gusto ko lang sabihin, wala ka namang karapatang durugin yung pangarap ng kapatid ko eh. O bakit? Masakit ba sa tenga na marinig lang yung katotohanan na hanggang dun lang yung kapatid mo? Huwag ka naman ganun sa tao. Ano ka ba? Lahat naman ng tao may pangarap, di ba? Ano ka ba? Wala nang pag-asa yun. Hanggang delivery boy lang yun. Hindi naman katotohanan yung manghuhusga ka ng tao. Hindi mo naman alam yung pinagdadaanan ng kapatid ko eh. O bakit? May diploma ba siya? Nakapagtapos ba siya ng elementary? Di ba hindi? Kaya huwag ka nang umasa na makakapasok ng trabaho yung kapatid mo. Ano ka ba? Ubo ka naman ng ubo? Pepe, ako ay inuubo na sa mga pinagsasabi mo. Maawa ka naman sa tao. Tsaka hindi ka ba natutuwa sa bata? Nagtatrabaho kahit ang bata niya pa. Ba't ako matutuwa doon? Nag-aaral yung kapatid ko, iniistorbo niya. Oh. May mga taong napilitang tumigil ng pag-aaral para mabuhay. Pero hindi ibig sabihin na wala na silang karapatang mangarap. Mangarap? Anong susunod? Maging CEO ng kumpanya ng water refilling station? Manager ng galon? Alam mo, miss, tanggapin na lang kasi ng kapatid mo na gano'n na talaga siya. Yun yung realidad eh. Kaysa mag-aksaya siya dyan ng oras pagbabasa ng mga libro, walang mababago sa buhay niya. Gano'n na talaga siya. Alam mo, hindi nakakahiya maging taga-deliver ng tubig. Alam mo kung ano nakakahiya? Yung mga katulad mo, may pinag-aralan, pero ginagamit sa pangmamaliit ng mga ibang tao. Tapos ka na ba? Ha? At isa pa, pwede sabihan mo yung kapatid mo na wag na bumalik-balik dito para mag-aral. Kasi hindi naman bagay sa kanya eh. Hindi pa ako tapos, di ka pa nga bayad. 30. Dami-dami sinasabi. 30 lang pala, gusto mo keep the change pa eh. Lang. If the change, wala ka pa kang binabayad. Puro ka kasi manlalait. Uy, ate, pasensya ka na ha. Ganun talaga yung ugali ng kaibigan ko. Pero, hindi ako ganun ha. Mabait ako. Lagi ako nagsisimba. Tsaka, hindi ako nalalait ng ibang tao. Hindi katulad niya. Hindi, okay lang. Pumunta lang din ako dito. Hindi ko naman trabaho to. Gusto ko lang pagtanggol yung kapatid ko. Naintindahan ko naman yun bilang ate. Siyempre, pag ginaganon yung kapatid mo, pagtatanggol mo, di ba? Salamat. Uy, tsaka naririnig ko na nagpapasensya ka dito sa babaeng to. O, ayan o, kunin mo, 100. Keep the change na. Wow, pinayaman mo yun. Salamat ah. Ay, thank you. Uy, ka nagsusorry dun ha? Deserve nila yun. Alam mo ikaw, sumusobra na yung pagmamaldita mo. Pati yung mga simpleng nagtatrabaho, minamaliit mo. Eh bakit hindi ba? Ganun na talaga yung buhay nila at hindi na mababago yun. Bakit? Mayaman na ba yung buhay mo noon? Nakaranas ka rin naman ng hirap. Ikaw huwag masyadong masama yung ugali mo. Mabuti pa, uwi na ako. Mamaya, buti pa nga, kaysa madamay nasa- pa ako sa kasamaan ng ugali mo. Wow, nakakayaman sa'yo. Tao po. Sino yan? Sir, Tuloy. mag-apply lang. Tuloy po. Birgo, mapo ka. Ay, uy. Ikaw pala yan. Dito ka pala nakatira. Oo pasensya ka na. Medyo makalat ha. Ay, oo. Kaya ka pala naghanap ng katulong. Ay, may kilala ka ba? Yun nga, kaya nga ako nandito kasi kanina pa ako nag-iikot dito sa subdivision. Naghahanap akong trabaho. Nag-apply sana akong katulong. Alam mo naman, hindi man ako nakapag-aral katulad nyo. Hindi ako nakasabay sa inyo mag-college kasi wala hindi namin kaya. Itong kapatid ko kasi, pangarap niya makapagtapos ayoko magaya sa akin. Kaya, nagkakasakali ako makapaghanap ng trabaho dito. Baka pwede akong makatulong sa iyo. Naku, hindi naman bagay na maging katulong ka. Ano ka ba? Bakit Lalo naman? na kung crush kita nung high school. Ano
Wala. Ang sabi ko, alam mo kasi, hindi ka pang katulong eh. Gusto mong bigyan na kita ng mga part-time job. Naku, About dun sa... teka lang, Charles. Wala ka kang tinapos. Eh, alam mo naman dito sa Pinas, kahit simpleng trabaho, kailangan diploma. Ikaw nga, teacher ka niya eh, kaya nakakatuwa eh. Kaya nga matutulungan kita. Alam mo, hindi naman hadlang yung kung hindi ka nakatapos eh. Marami akong pwedeng i-recommend sa yung trabaho. Huwag sa pagiging katulong. Tsaka about dun sa kapatid mo, matutulungan ko siya. Ano kasi, mag-high school na sana siya nung last year. Hindi nga siya hindi nga namin kaya eh. Tama. Kaya ko pa siyang ihabol sa school. Wala pa kasi ang Ako pera. na ang bahala. Bilang teacher ng school namin, kaya ko siyang bigyan ng scholarship. Talaga? Oo naman, ikaw pa ba? Hindi ba sa private school ka nagtuturo? Oh, wala akong problema Walang dun. tuition doon. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala dun. Alam mo, ilalakad ko siya ng scholarship. Charles, nakakaya naman. Tagal natin di nagkita tapos tutulungan mo ko. Kaya nga siguro may asawa ka na eh. Wala. Wala? Eh, anyway, sigurado ka ba? Oo. Bigay ko sa yung kontak ko para Oo. para wala akong cellphone, yung kapatid ko lang may cellphone, eh makikita, ano na lang. Alam mo naman yung number niya. Oo, kabisado ka. Salamat ha. Ito. Tawagan mo na lang ako para ma-save ko yung number mo, ha? Hmm. Salamat ha. Okay, nagre-ring naman. Sige, sabihin ko sa kapatid ko. Hindi, ihatid na kita. O gusto mo, kumain ka muna. Kakahiya. Hindi, ako lang naman dito, huwag kang mahiya. Ano galit yung asawa mo? Wala nga ako asawa, kaya nga sabi ko sa'yo, ako lang dito eh. Kaya nga nahihirapan ako maglinis ng bahay. Kaya kailangan ko ng katulong talaga. Kaya sinabi ko Ako na sa'yo, lang magkakatulong dito. baka ma-issue tayo eh. Lahat ng kabatch natin, kilalang sukit. Sige na. Uwi na ako. Baka naman tayo kapatid. Ihatid na kita, kunin ko lang yung susunod sa sakyan ha. Antay mo dito. Salamat. Kuya, gets mo ba yung gagawin natin? Kasi hindi ko naintindihan yung mga sinasabi ni Sir. Madali lang yan. Tuturuan kita. Ganito kasi yan. Kapag gagawa ka ng isang topic or isang story, dapat isipin muna kung yung mapapadali. Kung saan ka mapapadali. Tsaka kapag naisip mo na yun, gagandahan mo na yung paggawa ng introduction para madali na yung pababa. Huh? Sa introduction. Ulit. Ganun lang. Kapag gagawa ka ng isang story, dapat sa introduction pa lang, gagandahan mo na dapat. Para pag pababa na Ano ba, introduction? pinakasimula ng story, dapat doon. Hindi, ang story kasi na nagets ko doon, parang Ano ba yung ingay na yun? Ikaw na naman! Uy, Jaylin, hindi ka na talaga natutuwa. Di ba sinabihan na kita na wag mo nang tuturuan yung delivery boy na yan? Bakit ba? Ate, ano bang problema mo? Anong problema? Ha? Bakit ba nandito yan? Di ba sinabihan na nga kita na wag mo nang papupuntahin dito sa bahay natin? Hindi nga pwede, te. Paano na? Hindi, kailangan namin tong gawin. O bakit? Magkaklase kami. Magka-group kami sa project na gagawin namin. Ano? So, ibig sabihin, nag-aaral na yung lalaki na yan? Oo. Humabol siya sa enrollment kasi Sir Charles, tinulungan niya at pinag-aral niya si Kuya Justin. Nag-aaral ka na rin pala ngayon. So, ano naman ang ginawa mo para mapapayag mo yung teacher ni, Sir Charles? Ano ginawa mo para mapapayag mo yun? Opo. Tinulungan po ako ni Kuya Charles at saka mahirap po kasi pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Pero bawat pagod, mas gumagaan kapag unti-unti kang lumalapit sa pangarap mo. Ate, di ba sabi mo, dati, si Kuya Justin, delivery boy pa rin yung paghihinatnan niya. Tamo ngayon, nag-aaral na siya. Delivery boy pa rin siya ngayon, pero balang araw, may pangarap siya. Hindi po kasi hanggang pangarap lang. Magtatapos po ako bilang teacher. Tsaka tutulungan ko po yung mga kagaya ko na hindi kaya makapag-aral. Tsaka hindi ko po gagayahin yung mga ginagawa niyo sa akin. Alam mo kasi ate, nag-judge siya kasi ng tao based kung ano yung work nila. Like, hindi mo man lang iniintindi yung side nila, kung ano yung gusto nilang, kung ano yung namdamin nila, kung ano yung gusto nilang paparating. Hindi mo kasi tinitingnan yun eh. Yun kasi mahirap sa'yo ate. Ang sama kasi ng ugali mo ate. Di pwede ba doon ka nga muna sa kwarto, magagawa pa kasi kami ng project, di na kami makagawa. Jeline, thank you nga pala kasi pinano mo ako dun sa ate mo eh. Pinabahan tuloy ako.
Wala yun. Ano lang talaga si ate. O siya, tara na, balik na tayo sa pag-aaral. Bukas ang deadline niya. Ano nga yung introduction? Yung ano. Excuse me lang ha. Gusto mo ba ng merienda? Ha? Merienda, para habang nag-aaral kayo, may kinakain kayo para hindi kayo magutom. Sige ate. Sige, bibili lang ako ng merienda niyo ha. Kukuha lang ako ng pera. Justin, mas pagpasensyahan mo na ako ba? Na-realize ko rin kasi na mali yung ginawa ko. Ate, okay lang po yun. Ang mahalaga po, nakapag-aral na ako. Congrats ha. Basta magsumikap ka sa pag-aaral mo para matupag mo yung gusto mong pangarap. Po, thank you po. Okay, kung mag-aral lang kayo dyan ha. Ano yun? Narealize na siguro ng ate mo.